Kenben Book 5, Chapter 94. Ipinasok nga ni Coach Isaiah si Baron Cimeron kapalit ni Dre Sanchez na makikitang pawisan at frustrated sa pagbalik sa bench. Tumawag nga rin siya ng timeout matapos ang nangyaring iyon. Pinakalma niya ang kanyang mga players dahil hindi maganda ang mga nangyayari. May 4 na minuto pa sa ikatlong quarter pero parang hindi raw sila basta makakuha ng momentum dahil sa ginagawa ni Lastimosa. Pigilan ninyo si Lastimosa. Ito nga ang sinabi ni Coach Isaiah sa timeout na iyon. I-double team daw nila kung kinakailangan. Si Maki naman ay pasimpleng pinagmasdan si Mendez na sa kabila ng nangyayari ay parang kalmado pa rin ito. Hindi na naman daw ito bago sa kanya, kaso ano raw kaya ang gagawin nito sa nangyayaring ito sa laro. Ngayon ko napatunayan na kailangan nga talaga namin si Maki sa lineup. Kailangan paglaruin ko siya sa game 2. Sabi nga ni Coach Cervantes sa kanyang sarili. Mendez, Flores, Cimeron, Ibanez at Magbuo ang lineup ng Kalaban. Pagdating naman sa Oxy, Lastimosa, Venturina, Gamboa, Lazaro at Lanete ang nasa lineup nito. Nakita nga ni Coach Barcibal na nasa loob pa rin si Magbuo at nasabi na nga niya sa kanyang mga players ang gagawin. Sa mangyans ang bola at pagkasambot niya ni Lastimosa rito ay walang ano-ano'y inatake agad niya ang depensa ni Mendez na sinira naman ng biglaang paglapit ni Cimeron. Isang double team nga ang agad na ginawa sa kanya ng kalaban at napangisi siya. Umatras nga siya at mas lalong dumikit ang dalawa na ikinatakbo naman ni Gamboa upang hingiin muna ang bola. Pero hindi basta maipasa ni Lastimosa ang bola dahil sa malikot at agresibong paggalaw ng dalawang kalabang humarang sa kanya. Dito nga ay maririnig din ang chant na defense mula sa mga sumusuporta kay Mendez. Desidido ang mga itong mapigilan ako, sabi nga ni Lastimosa sa sarili at isang agresibong pagtalo ng kanyang ginawa. Itinira nga niya ang bola at si Ricky naman ay mabilis sa tumakbo dahil bumigla ng takbo si Lastimosa papunta sa basket. Rebound! Sigaw pa nga ni Mendez at dito nga ay mabilis na gumalaw sina Magbuo at Ibanez. Ibinax out nila ang kanilang mga katapatan sa harapan ng basket. Kaso sa pagkakataong ding iyon ay bigla ring tumakbo si Venturina na mabilis na hinabol ni Flores. Kumalampag ang basket sa pagmintis ng bola at dito na nga nagtalunan ang mga nag-aabang dito. Nasaan si Kyle? Naibulalas nga ni Mendez at sa paghahanap niya ay bigla ring lumitaw si Gamboa sa kanyang harapan at bigla siyang sinandalan. Nakita naman ni Coach Isaiah sina Lastimosa at Venturina kaya napasigaw siya. Hinabol naman ito ni Baron at ni Mover. Tila nga isang panganib ang naramdaman niya. Nakuha ni Magbuo ang rebound. Kaso sa kanyang paglapag ay bigla itong umangat nang matapik ito ni Venturina pataas. Hindi, naibulalas ni Mover na biglang inatrasan ni Lazaro upang siya ay harangan. Ang bola nga sa ere ay sinalok pababa ni Lastimosa at paglapag niya ay agad siyang tinaasan ng kamay ni Ibanez at Magbuo. Tila nga naging pader sila laban dito na ikinadilim naman ang paningin ni Kyle na bigla na lang binitawan ng bolang kanyang hawak. Sa tabi nga niya ay biglang lumitaw si Venturina at pagkakuha niya sa bola ay dito naman sumulpot si Mendez. Natapik ni Ricky ang bola kaso napabangga siya kay Gamboa nang hahabulin niya iyon. Wala ngang foul lang na itawag at ang bola ay nanatili nga sa Oxy na kung saan ay nakuha agad ito ni Gamboa na pumwesto agad sa 3-point area na mabilis na hinabol ni Baron. Nakita nga ni Baron na pagngiti ni Gamboa. Pipigilan kita. Bika nga ni Cimeron na biglang napaseryoso dahil gumuhit ang bola nang ipasa pa ito ni Gamboa. Nagdiretso iyon sa ilalim ng basket at si Lastimosa ang nakasambot nito na mabilis na iginalaw ang kanyang mga paa at kamay. Dito nga siya napangiti dahil nasa harapan na niya si Magbuo na napatalon sa fake move na kanyang ginawa. Hindi, nasabi nga ni Marlon sa sarili at bago pa man siya lumapag ay doon na nga tumalon si Lastimosa para siya ay kuhanan ng foul. Huli ka ngayon, sabi nga ni Lastimosa na gumalaw na para tumalon. Ibabangga na nga niya ang kanyang katawan kay Magbuo kaso
Bigla na lang naglaho ang bolang hawak niya. Napakuyom agad ang mga manonood dahil si Mendez ay lumitaw sa tabi ni Lastimosa nang hindi inaasahan. Isang steal ang ginawa ni Mendez at dito na nga niya agad na ibinato ang bola. Sinambot agad ito ni Mover at kasunod noon ay ang pagkaripas ng takbo ni Ibanez at Cimeron. Akin na, bulalas nga ni Baron na biglang nilampasan ni Gamboa. Si Carlo naman ay diretso pa rin, kung kaya agad itong pinasahan ni Mover na biglang binawi nang dumamba sa tabi niyang si Venturina. Napangiti na nga lang siya sa pagkagat nito sa fake na iyon at bumigla siya ng hinto sa 3-point area at walang alinlangan na nagpakawala ng tres. Paglapag nga ni Flores ay siya namang pagpasok ng bola sa basket na ikinatuwa ng mga kasamahan nila sa bench. Depensa na, bulalas nga agad ni Flores at agad niyang nagsibalikan sina Ibanez at Cimeron. 69-65 ang naging score matapos iyon. Si Lastimosa naman ay napatingin kay Ricky na mabilis siyang binantayan nang makuha niya ang bola mula sa inbounder. Pagdating nga ni Kyle sa kanilang side ay dito na nga siya bumagal. Napigilan niya ang plano ko kay magbuo kanina, sayang. Pero may pagkakataon pa. Sabi nga ni Lastimosa sa sarili at mabilis niyang ipinasa kay Gamboa ang bola nang iiwanan na sana ito ni Cimeron. Napabalik naman agad si Baron at bumigla naman ang tira si Gamboa na ikinatalo niya. Hindi ka na makakaisa. Bulalas nga ni Cimeron at si Gamboa ay napaseryoso nang naabutan pa rin ito ang bolang kanyang pinakawalan. Isang block iyon at nabitin ang bola sa pagpunta nito sa basket. Nang makita naman ni Ibanez ang nangyaring iyon ay bigla siyang kumilos kaso biglang humarang sa kanya si Lazaro na pasimple siyang tinakid dahil nakaharang sa kanila sina Magbuo at Lanete. Napangiti naman si Lazaro sa nangyari at si Ibanez ay napaseryoso nang maramdaman iyon. Si Lastimosa naman ay biglang iniwanan si Ricky kaso ang bola ay nakuha nga ni Mover nang unahan niya ng talon si Venturina na nabigla sa biglang pag-una nito sa kanya. Paglapag nga ni Mover ay napaseryoso siya dahil nasa harapan na niya si Lastimosa. Aagawin nito ang bola, kung kaya ay bigla niyang ibinato ito pataas papunta sa kanilang side dahil sina Cimeron at Mendez ay tumatakbo na papunta roon. Alerto siya. Sabi nga ni Lastimosa na mabilis na tumakbo papunta sa side ng Kalapan. Kaso sa pagtakbo niya ay bigla siyang hinarang nang tumatakbo na rin na si Ibanez. Makikita pa nga sa likuran si Lazaro na nakahawak sa kanyang sikmura dahil nasiko siya at hindi ito nakita ng referee. Nakita nga rin ito ni Lanete kaso kailangan niyang tumakbo at mula naman sa bench ng Kalapan ay makikita ang pagngiti ni Larry dahil nakita nila ang ginawa ni Ibanez sa katapatan nito. Tama lang iyan, sabi nga ni Dre Sanchez. Nasambot nga ni Mendez ang bola at dito naman ay bigla siyang huminto at si Gamboa ay agad siyang nilapitan. Hinarangan siya nito kaso biglang yumuko si Mendez at umabante. Isang duck-in move ang kanyang ginawa na nagpaseryoso sa mga manonood dahil sa kabilang direksyon nagpunta si Gamboa. Nagkamali ito ng basa sa gagawin ni Mendez at dito na nga napakayom si Coach Barcibal dahil iisa lang ang player niya sa fast break na iyon. Si Mendez nga ay agad na tumalon para magpakawala ng isang layup at pagpasok nito sa basket ay bigla niyang hinanap si Kyle at agad niya itong dinikitan. Pagka-inbound nga ng Oxy sa bola ay agad nga silang napaseryoso nang magbago ang defensive style ng Kalapan. Si Coach Isaiah nga ay napangiti na napasulyap sa bench ng kalaban. Isang full court defense nga ito at bagyang nakaramdam ng pressure ang mga players ng Mangyans. Si Lastimosa naman ay agad na sumenyas na ibato ang bola papunta sa kanilang side at ginawa nga ito ni Lanete. Dito na nga agad na tumakbo si Lastimosa para habulin ang bola kaso nilampasan siya ni Mendez at walang lingunan ang ginawa nito. Nagwala na nga lang ang crowd nang makuha nito ang bola at si Kyle ay agad itong dinikitan kaso napakuyom siya nang lumampas ito sa kanya. Ginamitan na naman nga siya ng bilis nito at dito na nga kumawala ang malakas na MVP chant para kay Mendez na hindi pa rin naman basta hinayaan ni Lastimosa. Itinodo nga ni Kyle ang takbo at sa pagsabay niya kay Mendez ay dito na lang siya nagulat nang ibato nito
ang bola sa basket. Isang pasa, isang tira. Lumitaw na nga lang si Cimarron sa ere sa likuran ni na Magbuo at Lanete. Habang nasa ere nga ay sinambot ito ang bola at nakangiting idinakdak ito na tuluyan ang nagpatahimik sa crowd na nagchicheer para sa Occidental Mindoro. Isang alley-oop play iyon at sa paglapag ni Baron sa ibaba ay agad siyang tumikas ang tayo at nilampasan ng humabol sa kanyang si Gamboa. Tinakbo nga niya si Mendez at tinalunan ito. Nagkabanggaan sila sa ere at makikita nga ang tuwa sa mga mata nila matapos iyon. Ayos ang pasa mo, sabi nga ni Baron na patingin pa sa bench nila at nag-thumbs up. Magyayabang pa ang isang ito, sabi na nga lang ni Larry at si Maki naman ay napailing na lang. Tumabla nga ang score sa 69 at isang 7-0 run din ang nagawa ng Kalapan para mangyari ito. Makikita nga rin ang pasimpleng pagtingin ni Ricky kay Kyle. Nginitian niya ito pero ang mga mata ni Ricky ay may halong kaseryosohan ng mga oras na iyon. Tumango naman si Lastimosa at natuwa sa paghabol ng Kalapan. Hindi ito magiging madali gaya ng iniisip ko, sabi nga ni Kyle sa kanyang sarili at sa pagbalik ng bola sa kanila ay agad nga siyang binigyan ng screen ni Gamboa. Agad siyang lumayo kay Mendez at nagpakawala agad siya ng tres. Talagang pipilit ka pa. Bulalas naman sa isip ni Baron at natamaan nga ng kamay niya ang bolang itinira ni Lastimosa. Naabutan pa rin niya, hindi ito maganda, lalong ginaganahan ng isang ito. Sabi nga ni Kyle sa sarili at kitang-kita niya kay Cimarron ang tuwa sa mga mata nito nang siya ay mapigilan nito. Mabilis nga rin siyang sinandalan nito at nang magmintis ang tira ni Lastimosa ay dito na nga napakuyom si Coach Barcibal. Mukhang hindi ka basta-bastang makakapaghalimaw, Kyle, sa larong ito. Nasasagot agad ng mga kakampi ko ang ginagawa mo. Talagang ibang level na ang team namin kung iisipin. Masayang wika naman sa sarili ni Maki na makikitang nakatayo na rin ng oras na iyon. Si Marlon Magbuo nga nakakuha ng rebound at dito na nga napangiti si Ricky na mabilis na tumakbo sa side nila. Si Lastimosa, Gamboa at Venturina naman ay mabilis na tumakbo para sa posibleng fast break. Kaso pagkasambot ni Mendez sa bola ay hindi ito nagmadali. Napaseryoso tuloy si Kyle sa ginawa nito at maging siya ay nagkamali ng tantiya sa pagkakataong ito. Humanda kayo, higpitan natin ang depensa. Bulalas nga ni Lastimosa at sa pagkumpleto ng mga manlalaro sa side ng Kalapan ay dito na nga tumakbo si Baron para magbigay ng screen. Ginamit nga ito ni Ricky at dito na nga niya iniwanan si Lastimosa at tinanggap niya ang depensa ni Gamboa. MVP! 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 Ito naman nga ang maririnig sa buong venue habang kay Ricky ang possession. Nagwawala nga ang crowd at dito na nga pinabilis ni Mendez ang kanyang pagpapatalbog sa bola. Napahanda naman si Gamboa at napakuyom na lang siya nang kumaliwa at kumanan si Mendez. Umatras nga si Ricky ng marahan at dito na nga niya ibinato ang bola kay Flores na biglang lumitaw sa likuran ni Ibanez. Nakawala nga si mover kay Venturina at sa pagpunta rito ng bola ay doon na nga rin makikita ang pag-arko nito na ikinailing na lang ni Coach Barcibal. Hinalit ng bola ang basket at ang tres niyang iyon ang nagbigay ng kalamangan sa Kalapan nakalipas ang mahigit na 10 minuto. Tatawag nga sana si Coach Barcibal ng timeout kaso sinenyasan siya ni Kyle. Pagbalik nga ng bola sa Oxy ay dito na nga kumilos si Lastimosa. Inatake niya ang depensa ni Mendez at mabilis pa niyang iniiwas dito ang bola na sinundan niya ng mabilis na step back at pagtalon palayo. Lumitaw pa nga sa harapan niya si Cimarron kaso hindi nito natamaan ng bola at isang long 2 ang nagawa nito. Si Baron nga ay napaseryoso na lang ng tingin kay Lastimosa matapos iyon. Baba agad, depensa agad. Bulalas pa nga ni Lastimosa na mabilis na dinikitan si Mendez. Dahil nga rito, kaya ang bola ay kay mover na punta. Dito naman nga naging malikot ang mga kamay ni Venturina na ikinaalerto ni mover. Dumating naman nga si Baron para sa screen at dito na nga rin makikita ang pag-atake ni Flores sa basket na sinabayan naman agad ni Gamboa at Lazaro. Pinagtulungan nila si Flores at nang tumalon ito ay doon na nga rin sila sumabay. Gaya ng inaasahan, isang extra pass nga ang ginawa ni Flores at nang masambot ng nasa malapit na si Ibanez ang bola
ay dito na nga siya tumalon papunta sa basket. Ang mga manonood nga ay nagulat na lang sa paglitaw ni Lastimosa at dito nga ay makikita ang pag-block niya sa gagawin ni Ibanez. Anong ginagawa nito rito? Tanungan ni Carlos sa sarili at dumiretso nga ang bola sa labas ng court. Paglapag nga nilang dalawa ay dito na nga rin si Kyle bumalik kay Mendez. Marami ring paraan si Sir Kyle. Talagang hindi kami basta makakaisa sa labang ito kung hindi kami magtutulong-tulong. Sabi naman ni Mendez sa kanyang sarili na biglang tumakbo nang makita ang pag-screen ni Baron. Nasambot nga ni Ricky ang inbound pass at agad siyang hinarangan ni Gamboa. Dumipensa kayo ng ayos! Sigaw pa nga ni Coach Barcibal at sa paglapit niya ni magbuo para sa screen ay dito na nga naiwanan ni Mendez si Gamboa. Nagkaroon nga ng switching at sa pagdiretso ni Mendez sa basket ay siya naman pagharang ni Lazaro na biglang nag-create ng charge nang tumalo na ang kalaban. Bumagsak nga si Mendez sa tabi ni Lazaro at ang referee nga ay makikitang sumuntok sa side ng Oxy at doon na nito binigyan ng offensive foul si Mendez na ikinakuyom ni Coach Isaiah. Mahirap makaiwas sa ganoon. Mukhang ito ang specialty ng Lazaro na ito. Sabi pa nga ni Isaiah sa kanyang sarili. Kitang-kita nga niya na kapwa ayaw magpatalo ng dalawang team na ito. Lalo pa nga raw itong titindi dahil tiyak siyang sa pagpasok ng ika-4 na quarter ay dito na magkakaubusan ng lakas ang mga players na narito. Kanina pa kasing puro takbuhan ng laro at isa ring factor ang stamina para manalo. Bumalik nga sa Oxy ang bola at si Lastimosa ang may dala nito na kagad namang hinarangan ni Mendez. 1 minuto at 30 seconds na lang. Sabi nga ni Kyle sa sarili at nang muling sumubok si Mendez na maagawan siya ay agad na siyang lumayo rito. Sa paglapit naman ni Ricky ay biglang ibinato ni Kyle ang bola sa biglang nag-cut na si Venturina. Naiwan kasi si Flores kay Gamboa at ngayon nga ay si Baron ang humabol dito kaso sa pagtalo ni Mark ay doon na nga rin niya inilagay ang bola sa basket. Pero hindi nakapuntos ang Oxy ng sandaling iyon dahil sa pagpigil ni Magbuo rito. Hinampas niya ang bola at napadikit ito sa board. Paglapag nga niya ay doon naman tumalon sila Nete para kuhanin ang offensive rebound. Si Ricky naman ay napahabol kay Lastimosa. Na-delay na naman nga siya dahil sa paglitaw ni Lazaro at si Coach Isaiah nga ay napasigaw dahil nag-cut si Kyle sa depensa nila. Ang bola nga ay nakuha nila Nete at sa paglapag niya sa ibaba ay dito na nga niya ito ipinasa kay Lastimosa na mabilis na hinarangan ni na Ibanez at Magbuo. Pero sadyang mataas ang kumpiyansa ni Kyle ng oras na iyon. Bigla nga siyang tumalon pa atras at dito na nga rin tumalon ng sabay sina Ibanez at Magbuo. Pinakawalan nga ni Lastimosa ang bola at dito na nga nagwala ang kanyang mga fans nang pumasok iyon. Malupit talaga ang isang ito. Hindi man lang nasira ang kanyang bitaw. Sabi nga ni Carlos sa sarili nang mapatingin kay Lastimosa na muli na namang tumakbo papunta kay Mendez. Hindi na naman niya iiwanan si Mendez sa depensa. Sabi naman ni Mover na mabilis na hiningi ang bola mula kay Magbuo. 1 minuto na nga lang ang natitira sa quarter na ito. Pagkasambot nga ni Mover sa bola ay napaseryoso na lang siya nang sa kanyang pagharap ay salubungin siya ni Gamboa at Venturina. Isang mabilis na trap iyon at sa pag-atras ni Flores ay dito na siya napaseryoso dahil sumilbato ang referee ng out of bounds. Ayos, bulalas nga ni Gamboa at inapiran nga niya si Venturina. Si Kyle naman ay napangiti sa nangyari dahil napatapak si Mover sa guhit sa pag-atras nito. Kasabay nga ng marahang paglakad ni Lastimosa ay siya naman paglapit ni Lazaro. Dito na nga bumigla ng takbo si Kyle at si Mendez nga ay muli na namang naiwanan. Si Lastimosa rin ang sumambot sa bola at dumiretso agad ito sa basket na ikinaseryoso ni na Magbuo at Ibanez. Isang quick 2 points ang ginawa ni Lastimosa na hindi na sinubukan pang pigilan ni na Magbuo dahil sa masamang kutob nila na mangyayari. 19 points na ang nagawa ni Lastimosa ngayong third quarter. Sabi na nga lang ni Larry Dizon at si Coach Isaiah nga ay napatango. Nabigo nga silang mapigilan ito pero dikit pa rin naman daw ang score sa kabila nito. Sa natitirang 35 seconds ng quarter ay makikita nga na ayaw pa rin pahawakin ni Kyle ng bola si Mendez. Dahil dito, kaya si Mover ang sumambot ng bola at upang maiwasan ang nangyari kanina ay kay Ibanez niya ipinasa ito upang makasiguro. Inuubos na nga ni Ibanez ang kanilang 24 seconds habang nagpapatalbog ng bola sa may harapan ng 3-point area.
Nasa harapan din nga niya si Lazaro na abang ang kanyang gagawin. Napatingin nga rin siya sa pwesto ni Mendez at nakadikit pa rin nga rito si Lastimosa. Kung ganoon, ako na muna ang bahala rito. Sabi nga ni Carlos sa isip na biglang umabante na naging dahilan upang mapaatras si Lazaro. Pagkatapos nga rin noon ay ang isang mabilis niyang pag-step back at dito na nga siya napaseryoso dahil nang tumalon siya ay lumitaw naman bigla si Gamboa. Rebound! Sigaw agad ni Julius kahit hindi naman ito natamaan ng bola. Napangisi naman si Carlo dahil sa pag-aakalang papasok ang kanyang tres. Ngunit sumablay iyon at mula sa ilalim ng basket ay dito naman tumalon si Magbuo para mabawi ang bola. Siya nga ang nakakuha ng rebound kaso napalo naman ni Venturina ang bola mula sa kanyang mga kamay. Dito na nga lumitaw sila Nete na hindi na nag-isip pa. Tumatakbo nga ang oras at ibinato niya ito papunta sa kanilang side. Pagtingin naman ng mga manonood ay napaseryoso sila nang makita si Lastimosa na hinahabol ni Mendez. Papaubos na nga rin ng oras. May natitira na lamang na 9 na segundo at sa pagdating ng bola ay napangisin na nga lang si Kyle nang masambot niya ito. Si Ricky naman ay napahanda at napaseryoso siya nang si Kyle ay biglang kumaliwa na sinundan ng isang biglaang pagkanan. Isang sidestep iyon at sa pagdiretso nito ay mabilis namang tumakbo si Mendez para muling humabol. Talagang iniisip mong mapipigilan mo ako sa one-on-one na ito. Nasambit pa nga ni Lastimosa sa isip na tumalo na nga papunta sa basket. Si Coach Isaiah naman ay napaseryoso nang sumabay rito si Mendez. Bakit ka sumabay? Bulalas nga ni Maki Romero. At bago maubos ang oras ay piniyayaan pa nga ni Lastimosa si Mendez ng isang posterized dunk na nagpakawala sa malakas na cheer ng mga manonood para sa ace player ng Occidental Mindoro. Lumapag na nakatayo si Mendez sa ilalim ng basket at si Lastimosa naman matapos lumapag ay napaseryoso dahil sa tingin nito sa kanya. Umatras nga si Ricky palabas ng guhit at kinuha ang bola. Kasabay ng kalmado niyang tingin ay ang biglang pagguhit ng bola sa court. May natitira pa ng 2 segundo matapos ang dunk ni Lastimosa at sa pagtunog ng buzzer ay naitira pa nga ni Ibanez ang isang long three. Napangiti na nga lang si Mendez nang pumasok ang bola sa basket at pagkakita ni Lastimosa rito ay biglang kumabog ang kanyang dibdib dahil sa tila nagliliyab ang mga mata nito ng sandaling iyon. Natapos nga ang ikatlong quarter sa score na 77-75 at lamang pa ng 2 ang Mangyans.